Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 331 Ang pagkakataon ni Isa. Si Alexander at ang kanyang asawang si Amelie ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo, at sa huli, hindi sila magkasundo sa anumang bagay. Silang dalawa ay nagtungo sa kani-kanilang kwarto, nag-aaway pa rin. Pagkasara ng pinto, tinawagan ni Amelie si Isa. Isa, kamusta ka na? Are you settled in? Tanong niya. Oo, sagot ni Isa. Mom, don't worry. Naging smooth naman ang biyahe hanggang dito. Maganda ang pakikitungo sa akin ng lolo at tito ko. That's good, nakahingang maluwag na sabi ni Amelie bago hininaan ang boses. Ngunit Isa, pakinggan mo akong mabuti, huwag ka nang bumalik kaagad. May malaking nangyari ngayon sa kabisera. Talagang sinundan tayo ni Ricardo. Nagtagumpay si Kaylan at ang pamilyang Austin na palayasin siya sa ngayon, patuloy niya. Pero ano sa tingin mo ang nangyari? Ano? Naging madilim ang tono ni Isa sa pagbanggit kay Ricardo. Tapos na ang pamilya Britt. Seryosong bulalas ni Amelie. Ganap na nabura. Si Christina at Darwin ay namatay on-site kasama ang marami pang iba mula sa kanilang pamilya. Kahit ang kanilang patriarch ay inaresto. At ang mga wala doon ay tinutugis na ngayon. Nabigla si Isa sa balitang ito. Ano? Paanong posible iyon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang buong pamilya Britt ay tapos na. Dahil lang nasangkot sila kay Ricardo. Same time na payo ni Amelie, Isa, ang pamilya Austin ay hindi mas malakas kaysa sa pamilya Britt, kaya mas mabuting manatili ka sa iyong lolo. Huwag ka nang bumalik. Kung hindi, kapag nalaman ito ni Ricardo, hindi ka mapoprotektahan ng pamilyang Austin. Hindi ka rin matutulungan ng iyong lolo at mga tiyuhin ngayon. Nang may malamig na snort, nagpatuloy si Amelie, pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang pamilya Ratliff ay isang kilalang angkan sa buong Nading State, at mayroon din silang suporta ng pamilya Hernandez. Basta manatili ka doon, kahit na matuklasan ni Ricardo ang iyong kinaroroonan, hindi siya maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa iyo, ngunit kahit na ano, dapat kang maging mahinahon. Huminga ng malalim si Isa bago sumagot, Mom I know. Hindi ito si Jason. Siyempre, alam niyang maging low profile. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang naghahanap ng kanlungan at tumakas, at ang pagiging isang batang saya ng pamilyang Austin ay hindi gaanong bigat sa Nading State. Bukod dito, siya ay isang disowned miyembro ng pamilya Austin. Alam na alam niya ang kanyang kasalukuyang katayuan bilang panauhin sa ilalim ng bubong ng ibang tao, at nakikilala ni Isa ang sitwasyon. Matapos makipagbitan kay Amelie, sinubukan ni Isa na linisin ang kanyang isip at lumabas upang mamasyal sa bakuran. Paglabas niya, nadatnan niyang nakikipaglaro ng chess ang kanyang lolo na si Rory Ratliff kasama ang isa pang matandang lalaki na may puting buhok at mukhang bata. Lolo. Saglit na nag-alinlangan si Isa bago ngumiti at lumapit sa kanila. Tumango si Rory at gumawa ng ingay ngunit hindi masyadong nagsalita kay Isa. Parang hindi siya masyadong masigla o mahilig sa apo. Isang bakas ng kadiliman ang bumungad sa mga mata ni Isa, ngunit awkward pa rin itong ngumiti sa kanyang mukha. Bilang isang taong naninirahan sa ilalim ng bubong ng iba, natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matyaga at magtiis sa mga bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matandang nakaupo sa tapat ni Rory ay tumingin kay Isa ng may pagtataka at napabulalas ng, ha? Nagningning ang mga mata nito na parang kinikilala siya. Rory, ito ba ang binata? Matalas at manipis ang boses ng matanda na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao kapag nakikinig dito. Oh, maikling pakilala ni Rory habang medyo nalilito sa sarili, ito ang apo kong si Isa na pumunta rito para maglakbay ng ilang araw. Noon pa man ay nag-iisa ang matandang ito kaya bakit biglang nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ngayon. Nang marinig ang pagpapakilalang ito mula kay Rory, ang puting buhok na elder ay tumango bilang pagsang-ayon sa kanya habang magiliw na nakatingin kay Isa. Sumilip pa siya sa pagitan ng mga hita ni Isa bago ngumiti ng nakangiti, ang apo mo ay may kakaibang buto. Talented talaga. Hindi napigilan ni Isa na ipikit ang kanyang mga paa na nakaramdam ng inis sa kung paanong ang matandang ito ay patuloy na nakatitig doon na parang isang pervert.
Sa pagkakataong iyon, nagtanong ang matanda sa excited na boses na tila mataas ang tono, "Bata, gusto mo ba akong maging mentor mo? Sino ka?" Sagot ng isang iritadong sagot ni isa. Binigyan ni Rory ng nagtatakang tingin ang matanda na para bang hindi niya inaasahan na gusto niyang maging alagad si isa. Mabilis siyang nanimbalik sa katinuan bago niya pinagalitan si isa ng mahigpit, "Huwag kang walang galang. Ang ginoong ito ay si Mr. Arthur Hurst mula sa Heaven Gap Sect. Hindi lamang ang aking matalik na kaibigan kundi isa ring walang kapantay na dalubhasa. Ang kanyang lakas ay higit pa sa mga tinaguriang Panginoon sa lipunan. O kahit na ang Divine Realm mismo ay ibang antas na naiintindihan mo ba?" Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni isa at hindi makapaniwalang tumingin kay Arthur. "Ano? Isang walang kapantay na eksperto?" Napalunok siya ng laway at tinanong si Arthur, "Kung magiging alagad mo ba ako, magiging martial arts master din ba ako sa hinaharap?" Ilang beses na tumawa si Arthur, pero dahil matalas at manipis ang boses niya, parang pato ang tunog. "Siyempre. At masisiguro ko na sa iyong talento, tiyak na maisasanay mo ang mga diskarte ng Heaven Gap Sect sa sukdulan. Baka malampasan pa ang mga tagumpay at lakas mo sa hinaharap." Tuwang-tuwa si isa nang marinig ito kaya lumuhad siya sa harap ni Arthur. Nagbigay galang si disipulo isa kay guro. Nakangiting tumanggo si Arthur habang hinahangaan si isa na para bang nakatingin siya sa isang mahalagang jade. "Bihira lang. Bihira lang. Ang galing mo talagang mag-practice ng Heaven Gap Grade Technique." Nang marinig ang kanyang pagsusuri sa kanya, nadama ni isa ang parehong pag-asa at pagkasabik sa loob. Orihinal na nakaramdam ng pagkalumbay at hinanakit matapos marinig ang balita ni Amelie kanina, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa lalong madaling panahon. Tutal tinutulungan pala siya ng Diyos. Ang pag-iisip tungkol sa kung paano siya balang araw ay magiging isang martial arts master o kahit isang walang katulad na dalubhasa ay labis na ikinatuwa ni isa. Kanina, nang marinig niya na ang pamilyang Brit ay ganap na nawasak na ang lahat ay patay o nabihag ng mga puwersa ni Ricardo, ay labis siyang nabigla sa loob. Gayunpaman, dahil sa kanyang matinding personality disorder, hindi siya natakot kay Ricardo ngunit sa halip ay naging mas determinado kaysa dati na maghayganti laban sa kanya para sa kanyang ginawa. "Ricardo, dahil sa'yo, naging parang abandonadong aso ako ngayon. Iniwan ng sarili kong pamilya. Ikaw pa ang naging dahilan ng pagkawala ng kapangyarihan ng tatay ko sa loob ng aming angkan. Kailangan kong maghayganti dito. Kapag nagtagumpay ako sa pagsasanay ng martial arts sa sarili ko, at maging isang namumukod tanging master, oras na para maghayganti ako at Miranda, balang araw, gagawin kitang magmakaawa sa akin." Si isa ay sumumpa sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin na puno ng puot kay Ricardo. Kabanata 332 Kailangan pa ba natin maging masigasig? Samantala, sa kabilang panig, pagkatapos mahawakan ng lahat ng kinakailangang bagay, umalis si Ricardo sa Capital Military District. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang Bentley Mulsanne ay ganap na nawasak sa oras na ito. Dati, nagmaneho si Ricardo sa pamilya Brit at pumarada sa labas ng kanilang estate. Hindi niya inaasahan ang isang kakilakilabot na pagsabog na magaganap, na naging isang tumpok ng scrap metal ang kanyang minamahal na Bentley. Gayunpaman, paglabas niya doon, nakita niya ang isang pinahabang Rolls Royce na naghihintay sa kanya. Nang makitang dumating si Ricardo, mabilis na bumaba sina Vincent at Marley sa kanilang sasakyan at magalang na binati siya. "Mr. Willis. Balita ko nasa capital ka kaya sumugod ako." Sabik na kinamayan ni Vincent si Ricardo. "Kahit anong mangyari ngayon, kailangan mong umupo sa bahay ko at hayaan mo akong magpakita sa iyo ng mabuting pakikitungo." Mainit ding inimbitahan ni Marley si Ricardo ng paulit-ulit na, "Your Grace." Ang orihinal na plano ni Ricardo ay dumiretso sa istasyon at sumakay ng tren pabalik sa Edoland ngunit pagkatapos na mahikayat ng kanilang mainit na imbitasyon, pumayag na lang siya. Sa kabutihang palad, pagdating niya sa kabisera, binalak na niyang manatili dito ng ilang araw, at lahat ay naayos na sa dulo ng Edoland. Nang gabing iyon, naghapunan si Ricardo sa marangyang mansyon ni Vincent.
Upang magpahayag ng pasasalamat at sinseridad, personal na niluto ni Marley ang buong pagkain. Si Vincent, bilang pinakamayamang tao sa Crinford, ang uri na karaniwang nag-imbita ng mga bisita sa mga nangungunang club, ay itinuturing na isang lutong bahay na handaan ang pinakamataas na anyo ng mabuting pakikitungo. Ham! Hindi ko akalain na napakasarap pala ng luto ni Mrs. Reid. Sa hapunan, buong puso siyang pinuri ni Ricardo. Si Marley ngayon ay mukhang nagliliwanag na may kulay rosas na pisngi kumpara sa kung paano siya mukhang mahina sa kanilang unang pagkikita. Palagi siyang nagpapasalamat sa tuwing nakatitig siya sa mga mata ni Ricardo. If you like it, you can come over anytime as our guest. Or better yet, if you're willing, wouldn't mind stay more here. Tumango si Vincent, yes. Mr. Willis, you finally made it here. Hindi naman masakit kung tretuhin ka namin ng maayos habang andito ka pa. Umiling si Ricardo, hindi. Ayoko ng gulo. Anong problema? Iniligtas mo ang buhay ng asawa ko sa Dragon's Blood pill noong nakaraan. Gumaling siya sa leukemia. Kami, ang pamilyang Reid ay walang hanggang utang na loob. Seryosong wika ni Vincent. Talagang nagpapasalamat siya kay Ricardo, ngunit sa kasamaang palad ay ayaw ni Ricardo ng pera o share. Hindi alam ni Vincent kung paano babayaran si Ricardo. Nang marinig ito, ikinaway ni Ricardo ang kanyang kamay, ngunit nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan sa kanyang puso. Oo. Ginamit niya ang Dragon's Blood pill para gamutin si Marley at ang anak ni Albie na si Dylan, pero hindi niya mapagaling ang sarili niyang anak. Sa tuwing naiisip niya iyon, parang dinudurog ng kutsilyo si Ricardo. Sumunod, paulit-ulit siyang niyaya ni Vincent at ng kanyang asawa na magpalipas ng gabi. Sa puntong ito, nagbago ang tono ni Vincent at sinabi niya kay Ricardo na may paghanga at pagkamangha, Mr. Willis, you caused quite a stir in the capital this time. Oh, paano? Alam na tanong ni Ricardo. Sinabi ni Vincent, ang bagay sa pamilyang Brit ay ginawa mo, tama. Ang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera ay tapos na. Ang pinakamayamang tao sa kabisera ay nagsalita na may bakas ng panghihinayang sa kanyang tono. Ngumiti si Ricardo nang hindi itinatanggi o kinukumpirma ang anuman tungkol sa pagtatapos ng pamilya Brit na dapat ay nabuklod sa kaalaman ng publiko dahil nagdulot ito ng labis na kaguluhan ngayon na malamang na alam ito ng maraming ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang ilang tao sa pinakamataas na antas ng mga lupon ng kapital na malaman ang ilang impormasyon sa loob. Kinaumagahan matapos magalang natanggihan ang alok ni Vincent na may magpapauwi sa kanya sa ngalan nila. Napagdesisyonan niya na sa halip ay sasakay siya ng bus pauwi nang hindi inaasahan na tinawag siya ni Fraser. Nagtataka si Ricardo kung bakit gustong makipag-ugnayan muli sa kanya ni Fraser na nagbalik kay Lilonyo kanina. Dr. Willis, sana hindi kita istorbohin. Magalang na tanong ni Fraser nang magkonekta sila sa tawag sa telepono. Hindi, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Humalaklak si Fraser bago nagpatuloy, gusto ko lang magbahagi ng ilang balita sa iyo na maaaring maging kapaki-pakinabang. Sumunod, ipinaliwanag ni Fraser ang sitwasyon. May malapit na kaibigan pala siya sa circle ni Jason. Ang kaibigan ay pinangalan ng Althea Pierce, isa ring kilalang manggagamot at presidente ng Medical Association sa Crinford. Ngayong tanghali, nag-host si Althea ng isang medical exchange conference at nauna niyang inimbitahan si Fraser. Gayunpaman, dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, hindi nakarating si Fraser at iniisip niya kung magiging interesado si Ricardo. Dr. Willis, nabalitaan ko na naghahanap ka ng mga halamang gamot sa loob ng 100 taong gulang. Sa pagkakataong ito sa medical exchange meeting, maglalabas si Althea ng 1,000 years no lotus. Akala ko ay hindi masyadong malayo ang Edoland sa Jason. Kaya gusto kong itanong kung interesado ka. Nagliwanag ang mukha ni Ricardo sa interes ng marinig ito. Oh, 1,000 years no lotus. Perfect timing. Nasa capital ako ngayon at gustong-gusto ko itong makita. Great. Let me tell Althea and direct him contact you. Sabi ni Fraser.
Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi nagtagal ay may tumawag mula sa hindi pamilyar na numero. Ito ay si Altha, ang presidente ng Cranford Medical Association. Dapat ay nakipag-usap sa kanya si Fraser kahit papaano, dahil si Altha ay napakagalang at magalang kay Ricardo. Hindi lamang siya sumang-ayon sa paglahok ni Ricardo sa Medical Exchange Conference, ngunit binanggit din niya ang pagpapadala ng isang tao na susando sa kanya mula sa istasyon. Sa kabilang dulo, bakas sa mukha ni Altha ang pagkagulat. Ito ba ang mahimalang doktor sa likod ng Lowe's Pharmaceutical? Love Light, Lowe's Golden Wound Medicine, at iba pang mahimalang gamot ay ginawa mo lahat, Dr. Willis. Bulong ni Altha sa sarili at pagkatapos ay tinawag ang kanyang apo na si Penelope. Penelope, pumunta ka sa istasyon at tulungan mo akong sunduin ang isang tao. Ang kanyang pangalan ay Ricardo Willis, at ipapadala ko sa iyo ang kanyang contact sa isang sandali, siguraduhing isave ito. Ang Wintervale Manor, isang resort sa capital, ay nabook ng Cranford Medical Association para sa Medical Exchange Conference ngayon. Sa pasukan ng Wintervale Manor, isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ang sumandal sa isang Maserati. Ang babaeng ito ay si Penelope Pierce, apo ni Altha. Nakaistilong suot niya, may maselang mukha, at nakakabighani ang mahaba at payat niyang mga binti. Ang hangin ng pagmamataas sa kanyang paligid ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pagnanais ng mga lalaki na sakupin siya. Lolo, sino itong taong ito? Bakit kailangan ko pa siyang personal na sunduin? Dismayadong tanong ni Penelope. Siya ay isang batang henyo sa larangan ng medisina. Tandaan na laging maging masigasig sa kanya. Huwag mo siyang pabayaan dahil lang siya ay isang estranghero o mas matanda kaysa sa iyo. Pagkatapos magbigay ng karagdagang mga tagubilin, ibinaba niya ang kanyang tawag. Sa sandaling ito, napangiwi si Penelope. Bilang campus beauty ng Giessen University, hindi siya nagkukulang ng mga tagahanga, na naging dahilan ng kanyang pagbuo ng isang mapagmataas na personalidad. Nang marinig niya si Altha na humiling sa kanya na kunin ang ilang batang talento, at maging masigasig tungkol sa kanya, naramdaman ni Penelope ang biglaang pagtutol sa kanyang puso. Baka gusto siyang iset up ni Lolo. At gusto niyang mas maging masigasig siya. Ha! Kabanata 333 ang taong sasanduan, siya ba? Mukhang naiinis si Penelope nang batiin niya ang kanyang mayayamang kaibigan at naghanda na sunduin siya. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang lolo. Sino ang taong ito? Talagang pinapusando niya ang ating malaking kagandahan. Ito ba ay isang mayamang young master? Sa pagtingin sa buong kabisera, bukod sa mga direktang inapo ng apat na malalaking pamilya tulad ni Maxwell, sino pa ang may ganoong karangalan? Isang grupo ng mga mayayamang bata sa ikalawang henerasyon ang nagbiro at nagtanong. Nang marinig ang mga salitang ito, isang gwapong binata na may napakataas na pananamit at hitsura ay nagpakita ng pahiwatig ng pagmamalaki. Ang kanyang pangalan ay Maxwell Chambers, ang anak ng pamilya Chambers sa capital at din ang humahabol kay Penelope. Ang pamilya Chambers ay isa sa apat na pangunahing pamilya sa capital kasama ang pamilya Austin at pamilya Britt. Siyempre, ngayon ay masasabing tatlong malalaking pamilya na lang ang natitira dahil kahapon lang nila nabalitaan na may nilipol ang pamilya Britt. Sinabi ng aking lolo na ito ay isang batang talento sa industriya ng medisina na pinangalanang Willis. Ipinagkibit-balikat ni Penelope ang sinabi niya. Sinabi lang ni Altha sa kanya ang pangalan ni Ricardo kanina pero hindi niya ito pinansin. Naalala lang niya na parang Willis ang apelyido niya. Nang marinig ito, nag-isip ang lahat bago humagalpak ng tawa. Isang Willis. Wala pa akong narinig na pamilya ni Willis o big shot sa capital. Ako rin wala. Pwede bang panloloko? Niloko ba nila ang lolo mo? At siya ay dapat na isang batang talento sa industriya ng medisina. Sino ang hindi nakakaalam na ang mga makapangyarihang doktor ay pawang mga matatandang tao? Saan ka makakahanap ng anumang mga batang talento sa tradisyonal na gamot sa panahong ito? Isang grupo ng mga mayayamang bata sa ikalawang henerasyon ang nanunuya. Inip na tumingin sa kanila si Penelope na may malamig na mga mata, enough already.
It was already annoying enough without you guys making sarcastic remarks here. Nang makitang galit ang kanilang kagandahan sa paaralan, pansamantalang tumahimik ang mga batang iyon sa ikalawang henerasyon. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Maxwell. Penelope, huwag kang magalit. Naiinis lang kami sa iyo. Paano kung sasama ako sa iyo para sunduin siya tapos makikita natin kung anong klaseng talentadong kabataan ang kasama niya? Bilang tumutudyas kay Penelope, natural na ayaw niyang mag-isa siyang makatagpo ng iba pang kakaibang lalaki. Nag-alinlangan si Penelope, angkop ba ito? Anong hindi nararapat dito? Paano kung may mangyari kung mag-isa kang pumunta o mas malala pa kung asarin kanila o saktan kahit papaano? Napakaganda mo. Kahit anong mangyari. Confident na sagot ni Maxwell. Sinabi sa iyo ng lolo mo na sunduin mo siya, ngunit hindi niya sinabing hindi ka maaaring magdala ng iba, mungkahi ng grupo ng mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana. Yeah, let's all go together. Kung ang lalaking iyon ay isang mababang buhay na basura, sisipain natin siya sa gilid ng bangkita. Tama. Haha. Pagulungin natin siya. Tuwang-tuwang nag-propose ang grupo. Tumango si Penelope. Sige, sabay na tayong lahat. Gusto kong makita kung sino ang gusto ng lolo ko na sunduin ko. Ang pag-iisip tungkol sa payo ni Altha para sa kanya na maging mas masigasig at makipag-usap ng higit kay Ricardo ay nakaramdam ng inis at lumalaban kay Penelope. Ha! Hindi ganoon kadali para sa isang tao na makapansin sa kanya. Hindi bababa sa isang katulad ni Maxwell mula sa isa sa apat na pangunahing pamilya bago siya muling sumulyap sa kanila. Halos isang oras na naghintay si Ricardo sa labas ng istasyon. Nang siya ay naiinip na, isang hilera ng mga mag-agarang sasakyan ang umalangaw-ngaw at pumaroda sa labas ng istasyon. Sa sumunod na sandali, lumabas mula sa isang Maserati ang isang magandang babae na may nakamamanghang hitsura na sinundan ni Maxwell at ng kanyang mga kasama. Halatang mayayaman sila na nakatawag pansin sa mga dumadaan dahil sa kanilang mga mag-agarang sasakyan. Natural na napansin din ni Ricardo ang mga taong ito. Nakita niya ang pinaka-nakakasilaw na dilag sa kanila na umikot bago kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos noon ay tumunog kaagad ang bagong telepono ni Ricardo. Sinagot niya ito habang naglalakad patungo sa grupong ito ng mga gwapong lalaki at magagandang babae na kumakaway ng kamay sa kanila habang naglalakad siya. Hello there, andito na ako. Sa mga sandaling ito, parang hindi siya makapagsalita sa loob. Akala niya ay masyadong gastador ang ginagawa ni Altha. Nakahanap nga siya ng ganoong grupo ng mga gwapong lalaki at babae na nagmamaneho ng mga luxury car para lang sunduin siya. Hindi ba ito masyadong bongga? Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Ricardo. Naramdaman niya siguro na ginawa nila ito dahil lang sa gusto nilang ipakita sa kanya ang paggalang o kung ano paman. Sa sandaling ito, tumingin si Penelope kay Ricardo na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Maya-maya pa, sumimangot siya ng malalim, puno ng pang-aalipusta ang mga mata niya. Si Maxwell at iba pang mayamang mga individual na pangalawang henerasyon, nang makita si Ricardo na kumakaway, ay nagpahayag din ng mga pagpapahayag ng paghamak. Ang paghamak na ito ay nagmula sa hitsura ni Ricardo. Halos lahat ng nasa kanya, pati na ang kanyang damit, telepono, at susi ng kotse, ay nawasak sa pagsabog. Sa makatuwid, si Ricardo ay kasalukuyang nakasuot ng isang set ng ordinaryong uniforme ng militar na pinalitan niya kahapon sa distrito ng militar ng kapital. Nang makita siyang nakasuot ng ganito, paano siya titingalain ng mga mayayamang pangalawang henerasyong ito? Si Penelope, sa partikular, ay hindi napigil ang gumawa ng isang nakakawalang saysay na tunog, na nag-iisip, tinanong ako ni Lolo na kunin ang isang tao, at ito ay naging isang mabahong sundalo. Tingnan mo, kumakaway sa atin ang lokong yan. Anong young talent? Isa lang siyang sundalo. Siguro hindi siya tunay na sundalo. Who knows if he got some fake military uniform and came out here to show off. Haha. Nagtawanan at nag-usap ang isang grupo ng mayayamang bata sa ikalawang henerasyon. Sa sandaling ito, lumakad si Ricardo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Napakasensitibo ng kanyang pandinig.
Paano makakatakas sa kanyang pandinig ang mga talakayan ng mga taong ito? Pero hindi siya umimik at ngumiti pa rin kay Penelope sabay sabing, Miss, ikaw ba yung pinadala ni Mr. Pierce para sunduin ako? Oo, ako nga. Ikaw si Willis di ba? Malamig niyang tanong. Bahagyang napakunot noo si Ricardo na naramdaman ang ugali nito na medyo hindi masaya sa loob niya. Ako si Willis. Nandito ka para sunduin ako. Walang pakialam siyang tumanggo sa nagpatuloy sa pagbukas ng pinto para sa Maserati. Gayunpaman, pagbukas pa lang niya ng pinto ng sasakyan ay bigla itong isinara ni Penelope ng malakas na ingay. The next second she pointed outside at all those taxis parked in front of the station, sorry about that. Kakalinis lang ng sasakyan ko sa loob kasama na ang mga upuan nito kaya bakit hindi ka sumakay ng taxi? Pagkarinig sa pahayag na ito ay agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo, anong ibig mong sabihin? Pumunta ka dito para sunduin ako para lang makasakay ako ng taxi. Sa sandaling ito, malamig na ngumisi si Maxwell habang tinutulak si Ricardo pasulong, so what if we let you take a taxi? Can your butt fit into Penelope's luxury car? Habang nagsasalita siya, naglabas si Maxwell ng $100 mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa lupa na nagsasabing, eto. Sapat na yun para sa pamasahe mo sa taxi. Kabanata 334 na ano ang kinakatawan nito. Isang grupo ng mga mayamang pangalawang henerasyong bata ang tumingin kay Ricardo na may pang-aalipusta at panunuya sa kanilang mga mata. Haha, tignan mo tong kawawang lalaki na to. Sa tingin niya makakasakay siya sa kotse ng beauty queen ng school natin. Mas malinis ang floor mat sa kotse kaysa sa mukha niya. Kung dumihan niya ito, hindi niya ito kayang bayaran. Sapat na ang $100 para sa isang taxi. Bakit hindi na lang niya ito kunin? Haha. Tinutukso nila siya na parang tanga, na itinuturo ang mga perang papel sa lupa. Ang mga mayayamang batang ito sa ikalawang henerasyon ay karaniwang nakikipag-hangout kasama si Maxwell. Kung gusto ni Maxwell na ay bully si Ricardo, natural silang sumunod at pinahiya siya. Ang lalaking ito ay mukhang hindi naman importante. Hindi maganda ang suot niya at para siyang bumpkin. At paanong ang isang tao ay walang kahit isang sasakyan? Ang mga taong karaniwang nauugnay sa mga mayayamang batang ito sa ikalawang henerasyon ay pawang mayayaman at makapangyarihang mga individual, kaya naisip nila na mayroon silang mahusay na paghuhusga pagdating sa mga tao. Kaya hindi nila sineseryoso si Ricardo. Nakasimangot ang mukha ni Ricardo. Akala niya ang engranding pagtanggap na ito ay espesyal na inayos mismo ni Alpha ngunit ngayon ay napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi man lang siya pinasakay ng taong dumating para sunduin siya sa kotse nila. Mr. Willis, pinapunta ako ng lolo ko dito para sunduin ka pero hindi ko sinabi kung paano ko gagawin. I can take you where you need to go. Sumunod ka na lang sa amin sa taxi. Mayabang na tumikim si Penelope at tuluyang hindi pinansin si Ricardo. Fine then, lead the way while driving your own car. Sabi ni Ricardo habang huminga siya ng malalim at nagpas siyang huwag yumuko sa antas ng pagiging immaturity ng mga rich second-generation kids na ito. Ang layunin niya ay ang medical exchange conference na ito, partikular na ang paghahanap sa 1,000-year snow lotus plant na iyon. Dahil naranasan na ni Ricardo ang mga ups and downs, ang init at lamig ng mga relasyon ng tao, at maging ang ilang buhay at kamatayan na pakikibaka, hindi mapakali si Ricardo na magalit sa mga taong ito. Sa kanyang mga mata, ang mayayamang pangalawang henerasyong mga individual na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang grupo ng mga rebeldeng bata. Ang kanilang pag-uugali, kay Ricardo, ay walang kulang sa isip bata. Nakayuko, dinampot niya ang $100 na perang papel. Sa susunod na sandali, sa isang pitik ng kanyang kamay, lumipad ito pabalik sa bulsa ni Maxwell. Ang pera ay maaaring marumi, ngunit ito ay sagrado rin, at sa pinakamaliit, ito ay karapat-dapat ng ilang pangunahing paggalang. Nang makita ang paglipat na ito, si Penelope at ang iba pang mayamang mga individual na pangalawang henerasyon ay pansamantalang natigilan, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagkagulat. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, sila ay sumabog sa mapanuksong tawa. Anong ginagawa mo?
Nagpa-practice ng circus tricks. Natutunan mo naman siguro yon sa military training mo, diba? Nababaliw ka, dude. Inilibot ni Penelope ang kanyang mga mata na bumubulong ng boring bago sumakay sa kanyang Maserati. Si Maxwell at iba pang mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana ay isa-isang pumasok sa kanilang mga sasakyan. Lahat sila ay may halos tig-iisang sasakyan, ngunit ni isang upuan ay hindi inalok kay Ricardo dahil akala nila ay hindi siya karapat-dapat. "Sir, sundan mo yang Maserati," sabi ni Ricardo sa taxi driver. Sa alas 10:30 ng umaga, isang Audi Q7 na may mga plakang Edoland ang pumasok sa resort sa Wintervale Manor. Bumaba sina Romeo at Harlow sa sasakyan pagkatapos mag-park. Matagal nang isinusulong ni Alta ang medical exchange conference na ito. Hindi lamang ang mga tao mula sa kapital ang nakakaalam tungkol dito, kundi pati na rin ang maraming tao mula sa labas ng bayan na nag-apply sa pamamagitan ng Cranford Medical Association ay inaprubahan ng Alta. Dumating ngayon sina Romeo at Harlow pagkatapos marinig ang tungkol dito. Bagamat nawala ng kontrol si Romeo sa industriya ng pamilya ng Lowe, kumita siya ng malaking pera sa paglipas ng mga taon at naghahanda siyang magsimula ng isang bagong kumpanya ng parmasyutiko. Nakumpleto na niya ang lahat ng kinakailangang pamamaraan at itinayo ang kanyang pabrika. Matapos magsimulang mag-operate ang kanyang kumpanya, nagplano siyang tumuon sa unang 4 na gamot ng Lowe's Pharmaceutical. Sa tagal niyang kinokontrol ang Lowe's Pharmaceutical noon, naisip niya kung paano gumawa ng Love Light at iba pang 4 na formula ng gamot sa loob-labas. Nagplano siyang magdagdag ng ilang iba pang hindi nakakaepektong sangkap sa bawat uri ng gamot na ginawa nila para maibenta nila ang mga ito sa ilalim ng sarili nilang brand name nang walang anumang isyu sa pagkuha ng Miranda Pharmaceuticals sa kanilang market share. "Dad, maganda ba ako ngayon?" tanong ni Harlow kay Romeo habang bumababa ng sasakyan. Ngayon, siya ay nakadamit ng marangya, kaakit-akit at kaakit-akit. Ang kanyang mukha na pinalamutian ng mga pampaganda ay lumitaw na kakaiba at maganda. Sa katotohanan, habang si Harlow ay maaaring hindi tumugma kay Miranda, siya ay isang pambihirang kagandahan. Kung isasantabi ng mga tao ang mga pagsasaalang-alang sa kanyang karakter, ang make-up at kasuotan na ito ay nagdagdag ng kakaibang kagandahan sa kanyang hitsura. "Lagi namang maganda ang anak ko. Haha." Tuwang-tuwang puri ni Romeo sa kanya habang pinagmamasdan ang ganda ng itsura niya ngayon. "Tiyak na maakit mo ang lahat sa komperensyang ito ngayon. Kung sino mang mayamang tagapagmana mula sa kapital ang interesado sa iyo, magkakaroon tayo ng pagkakataon." Kumpiyansa na sagot ni Harlow, "Dad, don't worry. I will definitely showcase my charm today." Habang sila ay nag-uusap, isang linya ng mga mag-agarang sasakyan, na pinamumunuan ng isang Maserati, ang pumarada sa hindi kalayuan. Gayunpaman, sa likod ng mga mamahaling sasakyang ito, may sumusunod din na hindi halatang berdeng taxi, na mukhang wala sa lugar. "Ha! No way! May sumakay talaga ng taxi sa high-end na event na ito." Hindi napigilan ni Harlow ang matawa nang makita ang taxi. Tumawa rin si Romeo. "Narinig ko na medyo maluwag ang mga kwalifikasyon para sa exchange meeting na ito, kaya sinamantala ito ng ilang mga nasa mababang uri at nakapasok." Haha! Nang matapos siyang magsalita, natigilan ang mag-ama at nanlaki ang mga mata. "Ricardo!" Nagulat si Harlow nang may bumaba sa taxi. Kinusot-kusot ni Romeo ang kanyang mga mata, iniisip na baka nagkakamali siya. Nang makumpirma nilang si Ricardo nga iyon, nagpalitan sila ng tingin. Bakas sa mukha ni Harlow ang pangungutya. Talagang gumagawa ng kalokohan ang lalaking ito sa pamamagitan ng pagsakay ng taxi sa ganoong okasyon. Nakakatuwa. Gayunpaman, naging seryoso ang ekspresyon ni Romeo. Hinayla niya si Harlow sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, "Pumasok na tayo sa loob." Hindi na kailangan pangguluhin siya. "What's wrong with you, Dad? Bakit ka nagpapanik? And why did this guy show up here? Hindi ba siya nahihiyang sumakay ng taxi dito?" Nagulat si Harlow sa reaksyon ng kanyang ama. Naisipan pa niyang ipahiya si Ricardo kanina. Pero matigas na nagsalita si Romeo, "You silly girl.
Hindi mo ba naaalala ang mga tsismis na kumakalat tungkol kay Ricardo na gustong salakayin pareho ang pamilya Austin at ang pamilya Britt sa Edoland bago pumunta dito? Nagbago ang mukha ni Harlow nang marinig niya itong binanggit. Dad, are you talking about those rumors saying Ricardo wants revenge? Tumango si Romeo, nabalitaan ko na dumating si Ricardo sa kabisera kahapon ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay walang magagawa ang pamilya Austin o ang pamilya Britt laban sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Harlow bago panunuya, siguro gumawa lang ng walang laman na pagbabante si Ricardo sa pamamagitan ng pagpunta dito nang hindi nangangahas na guluhin ang alinmang pamilya. Kara-rating lang nila mula sa Edoland ngayon. Hindi pa nila alam ang nangyari sa pamilya Britt kaya ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay mag-isip-isip. Kabanata 335 Maging aso ko, para maakay kita. Tumango si Romeo, possibility yun. Pero kahit anong mangyari, okay pa rin tong lalaking to sa ngayon. Mag-ingat na lang tayo. Tinitigan ni Harlow si Ricardo nang may hinanakit at nagngangalit ng ngipin ng ilang segundo. Gusto niya talagang puntahan at ipahiya si Ricardo, ngunit matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, nagpasya siyang magpigil. Tama ang kanyang ama. Natalo na sila dahil kay Ricardo. Sa kanyang puso, mayroon ng ilang anino sa sitwasyon. Wag muna natin siyang pakialaman. Dad, pasok na tayo sa loob. Malamig nang umuso si Harlow. Sandali lang. Mukhang may mapapanood na drama. Hehe. Noon lang ay tumingin si Romeo kay Ricardo na may ngiti sa labi. Naglakad na si Ricardo papunta sa entrance ng hall kung saan nakatayo sina Penelope at Maxwell. Pareho silang nakatingin sa kanya nang nanunuya. Ang mga security guard sa tabi ng pinto ay lahat ay nakatingin sa kanya nang maingat at disdainfully. Nakita na nila si Ricardo na bumaba ng taxi kanina na nakasuot ng maruruming damit na lalong nagpatingkad sa kanya kontra sa lahat ng dumating sakay ng mag-agarang sasakyan o limousine. Kahit na ang medical exchange meeting na ito ay hindi masyadong exclusive o high-end na kaganapan sa anumang paraan, hindi pa rin ito naririnig para sa sinuman maliban sa kanila na dumating sa pamamagitan ng taxi. Ang pag-uugali na ito ay tila napakasama sa paningin ng iba. Tumigil ka nga dyan. Sigaw ng head security guard kay Ricardo habang nakaharang ito sa daraanan niya. Anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na sagot ni Ricardo, nandito ako bilang isang imbitadong bisita para sa medical exchange meeting. Nagpalitan ng tingin ang mga security guard bago sumimangot ang pinuno nila at nagtanong, invited? May invitation letter ka ba? Ipakita mo sa akin. Si Ricardo ay mukhang nalilito dahil diretso siyang dumating sa imbitasyon ni Althea nang hindi nakatanggap ng anumang formal na sulat mula sa kanila. Akala niya ay may susunduan si Althea para sunduin siya para makasunod siya nang hindi nangangailangan ng anuman. Sa pag-iisip tungkol dito, ibinaling ni Ricardo ang kanyang tingin kay Penelope, Miss Pierce, can you explain things? Nang marinig ang kahilingang ito mula kay Ricardo, lahat ng mata ay nalipat kay Penelope. Miss Pierce, kasama ba siya sa grupo mo? Sarcastic na tumikim si Penelope, anong grupo? Hindi ko alam kung sino siya. Basta gawin mo ang trabaho mo ayon sa protocol. Tinuya din ni Maxwell si Ricardo na nagsasabing, bulag ba kayo? Tingnan mo kung gaano kawawa itong lalaking ito. Sa tingin niya ay makakatabi niya tayo. Oo. Tingnan mo kung gaano siya kaawa-awa. Walang hiya niyang sinundan si Penelope dito. Hoy, sumunod ka. Hindi ba pervert yan? Hahaha. Ang grupo ng mga mayamang second generation na bata ay kinukutya at kinutya si Ricardo. Kumunot ang noo ni Ricardo kay Penelope at sa iba pa, bakas sa mga mata nito ang bakas ng galit. Nilingan niya ang punong security guard at sinabing, si Althea mismo ang tumawag sa akin para pumunta dito. Wala akong invitation letter, pero siya ang may pananagutan sa pagpasok sa akin. Pwede na ba akong pumasok? Nagtawanan ang mga security guard, oh. Si Mr. Pierce ang personal na nag-imbita sa iyo. Sino ka? I'm sorry, kung walang invitation letter hindi ka makakapasok. Umalis ka na dito bilis at hindi tayo magiging magalang.
Tumingin si Penelope kay Ricardo nang may pang-aalipusta at nanunuyang sinabi, Mr. Willis, responsibilidad ko lang na sunduin ka. Hindi ko responsibilidad na dalhin ka sa loob. Kung makapasok ka man o hindi, depende kung qualified ka o hindi. She sneered, ngayon parang hindi ka na qualified. Ha ha ha. Sa mata ni Penelope, talo lang si Ricardo. Sa panahon ngayon sumasakay pa rin siya ng bus mula sa istasyon. Ano pa kaya siya kundi isang talunan? Nagtataka siya kung paano nagawang lokohin ng mababang uri ng basura ang kanyang lolo sa pag-iisip na siya ay isang uri ng batang henyo sa tradisyonal na gamot. Hinikayat pa niya ang kanyang lolo na sunduin siya para mapalapit siya rito. Nagtawanan ang grupo ng mayayamang second-generation kids kasama niya. Walang invitation letter pero gusto mo pang pumasok. Sa palagay mo ba ang komperensyang ito ay tulad ng pamimili sa palengke para sa isang tulad mo na kabilang sa mas mababang antas ng lipunan? Sa tingin mo, ang pagbuka mo lang ng iyong bibig ay mapapasok ka sa loob. Lahat ng pumupunta dito ay successful na tao. Alam mo ba yun? Pumunta ka ng taxi na walang dala just hoping they'll let you say something tapos papasukin ka. Haha. Huminga ng malalim si Ricardo habang pinipigilan ang kanyang panloob na galit. Sa sumunod na segundo ay inilabas niya ang kanyang telepono at inihanda ang sarili na tawagan si Alta. Hindi mo ako papapasukin. Fine then, I'll contact Mr. Pierce directly. Nagbago ang mukha ni Penelope nang makita ang ginagawa ni Ricardo. Hinamak niya ito ng labis na wala siyang ibang gustong ipahiya. Ngunit kung si Ricardo ang tumawag sa kanyang lolo, tiyak na ang kanyang lolo ang sisisihin sa kanya. She snatched away Ricardo, phone harshly saying coldly, "What are you doing? A grown man acting so childish wanting tattletale. Sige, so gusto mo bang pumasok sa loob ha? Ihahatid na kita dyan." Habang nagsasalita siya, kinuha ni Penelope ang isang tali ng aso mula sa kanyang Maserati at inihagis ito sa katawan ni Ricardo. She crossed her arms and said with a playful smirk, "Isuot mo itong dog leash, at sasabihin ko sa security guard na alaga kita. Natural lang na maakay kita." Nang marinig ito, humagalpak ng tawa ang mga mayayamang second generation na bata at ilang security guard na naruroon. Tumango silang lahat, oo. Kung walang invitation letter, ayon sa rules, hindi ka makapasok. Pero walang panuntunan na hindi magdadala ng mga alagang hayop sa exchange meeting na ito. Tara, bilasan mo isuot mo yan. Pwede kang magpanggap na aso ni Penelope. Hahaha, karangalan mo rin ang pagiging aso ng bulaklak ng school namin. Hindi ka makapasok mag-isa pero si Miss Pierce ay maakay ka papasok. Samantala, nakita ni na Romeo at Harlow ang eksenang ito mula sa malayo at pareho silang nagpakita ng mapaglaro at maningning na ekspresyon. Haha! Dad, tignan mo yan. May magandang palabas dito. Pinahiya nila si Ricardo. Thirst. Excited si Harlow. Ngumisi din si Romeo, it really is a good show. This guy seems to be born to be hated. Sobrang exciting na makita siyang tretuhin na parang aso. Ang sarap maglabas ng galit haha. Gustong pumalakpak ni Harlow. Ang mag-amang duo ay hindi nang ahas na magdulot ng gulo para kay Ricardo ngunit nasiyahan sila na makitang pinahiya din siya ng iba. Bukod sa kanila, iba't ibang reaksyon ang pinapanood ng ibang bisitang gustong pumasok sa bulwagan. Tara na. Isuot mo na. Pag sinuot mo itong tali ng aso, aakayin kita na parang poloka sa bulwagan haha. Panunuyan ni Penelope. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Ricardo habang umaalab ang galit sa kanyang mga mata. Snap! Nang matapos magsalita si Penelope, sinampal niya ito ng malakas sa medyo maislan nitong mukha. Napasigaw siya ng matindi habang nakasalampak siya pabalik sa lupa na mukhang magulo. Kabanata 336 na pinipigilan ko lang ang apoy, hindi pinapatay ang kalan. Ang sampal ni Ricardo, bagamat nagpipigil siya ng lakas ay nahihilo pa rin si Penelope. Sa gilid ng mukha niya ay may 5 malalaking marka ng daliri. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natigilan at nataranta. Walang sinumang umasa na napakayabang ni Ricardo na sasampalin sa mukha si Penelope.
Umupo si Penelope sa lupa, hawak ang mukha niya at dahan-daang bumangon. Mukha siyang nabigla at natulala. You! How dare you hit me? Naging mataas ang boses niya habang nakaturo kay Ricardo at sumisigaw. Bilang apo ng isang sikat na doktor at campus belle ng Jason University, hindi pa siya nasample ng kahit na sino. Ang bawat lalaking makakakita sa kanya ay magsisikap na mapasaya siya. Pero ngayon, sinampal pa nga siya ng lalaking nasa harap niya in public. Pinandilata ni Penelope si Ricardo ng mga mata na maaaring pumatay kung magagawa ito ng tingin. Hinihiwal na sana siya ngayon. Jerk! How dare you hit me? Lalaki ka pa ba sa pananakit ng babae? Ikaw ay isang hindi sibilisadong scumbag para sa pananakit ng isang babae. Kinagat ni Penelope ang kanyang mga ngipin habang namumuo ang mga luha sa galit at pagkabigo sa kanyang mga mata. Si Maxwell at iba pang mayamang ikalawang henerasyon ay mukhang nagulat din. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Natarante silang lahat dahil sa sampal. Malamig na tumikim si Ricardo, ang pagiging sibilisado ay nakalaan lamang sa mga makatwirang babae. Para sa mga basurang tulad mo. Wala kang deserve kundi isang magandang hampas sa mukha mo. Hanggang ngayon pinipigilan ko ang sarili ko na gawin ito dahil akala ko kaya kong kontrolin ang ugali ko sa mga taong katulad mo. Pero parang nagkamali ako. Mula simula hanggang matapos, walang balak si Ricardo na yumuko sa kanyang level. Anuman ang sinabi ni Penelope at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang pagiging mahirap o pagpapasakay sa kanya ng taxi, ang lahat ay nasa loob ng pagpapaubaya ni Ricardo. Bagamat ang kanilang mga aksyon ay nagdadala ng isang pakiramdam ng paghamak at paghamak, hindi ito katumbas ng labis na kahihiyan. Gayunpaman, nang ang batang babae na ito ay kumuha ng isang tali ng aso ngayon lamang upang hiyain siya, iyon ay nagbago ng lahat. Hindi na niya ito matiis. Kailangan niyang turuan ang babaeng ito kung paano dapat kumilos ang mga tao. Sa pag-iisip ni Ricardo, hindi kailanman nagkaroon ng konsepto ng hindi pagtama ng mga babae. Hindi niya kailanman itinuturing ang kanyang sarili na isang gentleman. Bukod sa kaharap niya ang kanyang asawa at anak, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mandarambong. Kung may nag-provoke sa kanya, sasagutin niya ito. Hindi alintana kung ito ay lalaki o babae, pantay ang pagtrato sa lahat. Jerk! Napaka-asshole mo. Naramdaman ni Penelope ang maapoy na sakit sa kanyang pisngi mula sa sampal, at ang panloob na kahihiyan at hinaing ay nagpaluha sa kanya. Itinuro si Ricardo, nagmura siya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, nanginginig ang boses sa galit at nagbago ang tono. Sa sandaling ito, si Maxwell at ang iba pang mayayamang bata, pati na rin ang mga security guard, ay natulala. Pinandilatan nilang lahat si Ricardo na may galit sa kanilang mga mata. Damn it! You piece of crap actually dared to hit Penelope. I'll make sure you pay for it. Saktan mo siya. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Pagtakpan kita kapag may nangyari. Itinuro ni Maxwell si Ricardo at nag-utos sa mga security guard. Oo, patayin mo siya. What the hell is wrong with this guy? How dare he hit Penelope? Pinapatamaan pa niya ang mga babae. Lalaki ba siya? Siguraduhin mong hindi na siya lalaki. Galit din na nagsisigawan ang ibang mayamang bata na puno ng momentum habang nagsanib puwersa ang mga security guard para palibutan si Ricardo. Tiningnan ni Ricardo ang mga taong ito na may paghamak sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, isa-isa niya itong sinampal. Smack! 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 Umalangaw-ngaw ang malinaw na sampalan kasama ng mga lumilipad na figure. Gaya ng mga langaw, isa-isang sinampal ni Ricardo ang mga mayayamang bata at security guard na ito. Sa ilang sandali, lahat ng mga nanunood ay nagulat at natigilan habang pinapanood ang eksenang ito na lumaganap sa kanilang harapan. Sino tong lalaking to? Masyadong mayabang. Yeah, so damn fierce. Di ba apo ni Dr. Pierce yun nakakabugbog lang sa kanya? Oh my God! Hindi ba si Maxwell ang gwapong binata na iyon sa Chambers family? Sinampal din siya. Ang lalaking may asul na buhok ay anak ni Mr. Robertson mula sa Cyclo-Russian Industrial. Masyadong agresibo ang taong ito.
How dare he slap these young ladies and masters like that? He's done for today. Oo. Ang pamilya Chambers ay isa sa 4 na pangunahing pamilya dito. Ang iba ay may kapangyarihan din. Ang taong ito ay talagang gumawa ng gulo ngayon. Paano napunta dito ang lalaking ito ngayon? Malamang hindi siya aalis dito ng buhay. Tuwang-tuwang nag-uusap ang mga tao tungkol sa nangyari habang nakatingin kay Ricardo. Ang ilan ay natuwa habang ang iba ay nagpakita ng pakikiramay sa kanya. Bagamat nasiyahan si Ricardo ngayon, sa mata ng lahat, siya ay napahamak. After hit so many rich kids today, parang dito na magtatapos ang buhay niya. Pinagmamasdan nina Harlow at Romeo mula sa malayo habang nakikita nila kung gaano kabanggas na binugbog ni Ricardo ang mga mayayamang bata at mga tauhan ng event. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang komplikado. Ang bastard na ito ay kumikilos pa rin ng walang ingat, Harlow gritted her teeth. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makita ang ganoong kangas na pag-uugali na ipinapakita ng ibang tao, ngunit ang panunood kay Ricardo ay nangangati sa loob niya. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang hawakan ang sariling mukha. Sa bagay, kanina pa siya sinampal ni Ricardo. Malamig na ngumuso si Romeo, sa tingin ba ng lalaking ito ay nasa Edoland pa siya? Magiging magandang palabas ang araw na ito. Walang nagpapakita sa kanya ng awa dito sa kabisera. Sa Edoland, si Ricardo ay nakagawa ng maraming koneksyon at may kaunting kapital na ipagmamalaki. Ngunit ito ang kabisera, kung saan hindi gagana ang reputasyon at mga koneksyon ni Ricardo mula sa Edoland. Akala ba niya ang lakas lang niya ang makakapagpatuloy sa kanya? Ang pagiging malakas sa pisikal ay hindi palaging ginagarantiyahan ang tagumpay. Kahit na siya ay makapangyarihan, hindi niya kayang talunin ang isang marahas na makina. Kung lumaki ng husto ang mga bagay dito sa kabisera, maaaring gamitin ng mga lokal na puwersa ang kanilang mga departamentong pandisiplina o kapangyarihang militar para ibagsak ang Ricardo. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang mabagsik na boses ang umalangaw-ngaw. Mabilis na lumabas ng bulwagan ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit na may eleganteng kilos. Mr. Pierce. Si Dr. Pierce ang lumabas. Ito ay magiging kawili-wili. I wonder kung ano ang magiging reaksyon ni Mr. Pierce kapag nalaman niyang sinampal ang apo niya. Nagsimulang mag-usap ang mga tao nang makita nilang naglalakad ang lalaki patungo sa kanila. Si Althea iyon, presidente ng Cranford Traditional Medicine Association. Galit na tinitigan ni Althea si Ricardo at mariing tinanong, "Sino ka? How dare you make trouble at this exchange meeting?" Tumingin sa kanya si Ricardo ng mahinahon at tinanong, "Ikaw ba si Dr. Pierce? Nagpadala ka ng sundo sa akin. Pero hindi mo ako kilala." Nang marinig ang tanong na ito mula kay Ricardo, saglit na nag-alinlangan si Althea bago nag-aalinlangan, "Ikaw ba si Dr. Willis?" Kumpiyansa na tumanggo si Ricardo, "Ako yan." Hehe. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Althea nang marinig ang mga salitang ito. Sumulyap siya kay Penelope sa tabi niya sa kangumuso ng malamig. Sa sandaling iyon, tinakpan ni Penelope ang kalahati ng kanyang mukha habang naglalakad na umiiyak ng malungkot. Nakahawak siya sa braso ng kanyang lolo na nagsasabing, "Lolo, ito ang hiniling mong ibalik ko. Paano ko maiuwi ang isang hindi sibilisadong brood? Sinaktan niya ako. Lolo, tulungan mo naman ako." May halong hinanakit ang boses niya na may halong hinanakit. Kabanata 337 Sinaktan kanya ng may dahilan. Minahal ni Althea ang kanyang apo ng higit sa anumang bagay sa mundo. Nang makita ang mga marka ng daliri sa mukha nito, mas naging pangit ang ekspresyon nito habang nakatitig kay Ricardo. Hinarap niya ito ng nakakunot noo, "Mr. Willis, ano ang nangyayari dito?" Magiliw kung hiniling kay Penelope na sunduin ka pero pinagpatungan mo pa rin siya. At ang masaklap pa, nakipag-away ka sa mga batang ito. Sa labas mismo ng aking conference hall. Napangisi si Ricardo sa sinabi ni Althea at nanunuyang sumagot, "Bakit hindi mo tanungin ang iyong mahal na apo para sa mga detalye? Tungkol sa kumperensyang ito, hindi na ako interesado." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at tinungo ang exit. Sa totoo lang, walang balak na manatili si Ricardo matapos sampalan si Penelope.
Tumigil ka nga dyan. Ano ba? Hindi mo siya basta-basta masusungkit at umalis ng ganyan. Security. Nasaan na sila? Pigilan mo siya sa pag-alis. Umiling si Maxwell habang bumangon sa lupa bago itinuro si Ricardo habang sumisigaw ng malakas. Ang ibang mga security guard na nakaistasyon sa paligid ng manor ay nag-alinlangan bago lumapit kay Ricardo ng maingat. Nasaksihan nilang lahat kung paano niya ibinaba ang isang grupo ng mga tao kanina at hindi mapakali sa pagharap sa kanya ngayon. Malamig na tinignan sila ni Ricardo bago muling ngumisi. Kung gusto kong umalis ng husto, sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng mga taong ito? Maya-maya lang ay may sumigaw sa pagtataka, Mr. Chambers and Mr. Austin. Mr. Chambers, nandito ka rin. Mr. Austin, sakto namang dumating kayo. Kasunod ng tunog, napagmasdan na sa sandaling ito, dalawang nasa katanghaliang gulang na indibidwal ang bawat isa ay sinamahan ng isang grupo ng mga makapangyarihang martial artist, na naglalakad mula sa ibang direksyon ng resort. Nang makita ang dalawang lalaking ito, ang mayamang ikalawang henerasyon kasama si Maxwell ay nagliwanag sa pananabik. You little punk. I'll see how arrogant you can be now. Gusto mong tumakas pero ngayon, hindi ka nakakalabas ng buhay. Galit na itinuro ni Maxwell ang daliri kay Ricardo. Ang iba pang mayamang ikalawang henerasyon ay sumunod na malapit sa kanya sa likod ng isa-isa, puno ng matuwid na galit na para bang sa wakas ay nakatagpo sila ng isang taong tatayo para sa kanila. Ang lalaking nakasuot ng goatee ay si Zack Chambers, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Chambers. Sa tabi niya, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Lawrence, ang pangalawang anak ng pamilyang Austin at kapatid ni Alexander. Sa paghina ng panganay na kapatid na si Alexander, si Lawrence ay responsable na ngayon sa maraming bagay tungkol sa pamilya Austin. Sa sandaling ito, iba't ibang tingin ang ibinato ng mga manunood kay Ricardo, na nagpapakita ng pangungutya o pakikiramay. Dumating na ang mga kinatawan ng dalawang malalaking pamilya, at malinaw na sinamahan sila ng mga mahuhusay na martial artist. The guy who assaulted and sent Maxwell flying, at least, the Chambers family will not let it go without a fight. Nagkatinginan sina Harlow at Romeo, pinapanood ang eksenang ito mula sa malayo, kitang-kita sa mga mukha nila ang pananabik. Haha, sa tingin ba ni Ricardo makakatakas siya? Tumawa si Harlow. Kinusot-kusot ni Romeo ang kanyang mga mata, may mga tao rin ang pamilya Austin dito. Hindi ba't maghihiganti si Ricardo sa kanila? This time, it's going to be quite a show. Sa sandaling ito, tumakbo si Maxwell sa may balbas na lalaki, tinakpan ang kanyang mukha at galit na sinabi, Tito, dumating ka sa tamang oras. Nabugbog ako sa kanya. Bilasan mo, bayaran mo siya. Oo. Oo. Mr. Chambers, kailangan mo kaming tulungan. Yung lalaking yun, masyadong mayabang. Daring to act so recklessly in capital. He completely disregard the Chambers family. Nagdagdag ng panggatong sa apoy ang grupo ng mga mayamang pangalawang henerasyong individual. Sa kabilang panig, si Alta, na nakikita ang mga pangunahing miyembro ng pamilya ng Chambers at Austin, ay kumurap ng ilang beses, hindi nagsasalita. Bagamat niyaya niya si Ricardo, apo niya ang binugbog niya kaya walang balak si Alta na makialam o tulungan si Ricardo. Si Penelope, na tinakpan ang kanyang mukha, ay nagsiwalat ng isang mapang-akit at hinanakit na ekspresyon. Sa puso niya, umaasa siyang may magtuturo kay Ricardo at makatulong sa paglabas ng kanyang galit. Sa puntong ito, hinaplos ni Zack ang kanyang balbas, malamig na sumulyap sa direksyon ni Ricardo. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, ang kinatawan ng pamilya Chambers, na namamahala sa mga negosasyon, ay biglang natigilan, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila nawala. Sorpresa, hinala, pag-iingat. Habang nag-aalangan at hindi sigurado, nakita si Lawrence na humahakbang patungo sa Ricardo. Nang makita ito, inakala ng lahat na dinadala ni Lawrence ang mga tao upang parusahan ng husto si Ricardo. Gayunpaman, ang sumunod na sandali ay nakakagulat. Mr. Willis, ikaw ba yan? Anong nangyayari? May nag-provoke ba sayo? Sabi mo sa akin, ako na ang bahala sayo.
No need for you to take matters to your own hands. Pagkarating, magalang na hinarap ni Lawrence si Ricardo. Nang marinig ito, lahat ay naiwang tulala, na hindi makapaniwalang nakatingin sa bagong kinatawan ng pamilya Austen. Ano ang nangyayari? Inatake ng taong ito ang nakababatang henerasyon ng pamilya Chambers, at ang reaksyon ng pamilya Austen ay hindi inaasahang nakakaunawa. Bagaman ang apat na pangunahing pamilya sa kabisera ay nakikipagkumpetensya, kadalasan ay pinananatili nila ang isang tiyak na antas ng kagandahang loob. Kahit man lang sa ordinaryong mga pangyayari, nagpakita sila ng respeto sa isa't isa. Ngunit ngayon, ano ang nangyayari? Ang pamilyang Austen ba ay lantarang tumalikod sa pamilya Chambers? Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay mas ikinagulat ng lahat. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Zack nang makita ang reaksyon ni Lawrence. Paanong hindi siya nakakasigurado kung sino si Ricardo? Itinuro niya si Ricardo at tinanong si Maxwell sa tabi niya na may galit na ekspresyon, "Maxwell, si Mr. Willis ba ang bumugbog sa'yo?" Mayabang na tumango si Maxwell at mayabang na sinabi, "Yes. It's this scumbag. Uncle, please help me makaganti." Akala niya pumanig na si Zack kaya hindi na niya napigil ang nanginginig. Ngunit bago pa man makapag-react ang sinuman, walang pagdadalawang isip na sinampal ni Zack si Maxwell sa kanyang mukha. "Magulo ka. Siguradong may dahilan si Mr. Willis para hampasin ka." Matapos siyang sampilan ng paulit-ulit, hinawakan niya si Maxwell sa buhok niya na parang may hawak na maliit na sisiw, hinayla siya papunta kay Ricardo. "Walang sense ang pamangkin ko. Huwag ka sanang magalit sa kanya." Ngumiti siya ng paumanhin kay Ricardo matapos turuan ng isa pang leksyon si Maxwell. Sa pagtingin sa lahat ng mga eksenang ito na lumalabas sa kanilang harapan, lahat ng naroroon ay ganap na natulala. Kabanata 338. Kilala mo ba ako? Sino ang mag-aakala na hindi lang si Lawrence kundi maging si Zack, na ang nakababatang miyembro ng pamilya ay sinaktan, ay magiging magalang kay Ricardo? Bukod dito, malayong magdulot ng gulo para kay Ricardo, nagpatuloy sila sa pagbibigay ng magandang pambubugbog sa pamangkin ni Zack at hinimok pa si Ricardo na maghayganti. Ano ang nangyayari? Inalog-alog ni Altha ang kanyang goatee, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang mga mata ni Penelope, gulat na gulat, hindi na nararamdaman ang sakit sa kanyang mukha. Naiwang tulala sina Harlow at Romeo. Napatulala ang lahat ng nanunood. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo kina Lawrence at Zack na may pagtataka. Tinuro niya ang sarili niya at hindi maipaliwanag na nagtanong, "Kilala mo ba ako?" Pagkarinig nito ay sabay nang ngumiti sina Lawrence at Zack habang tumatango. "I know you of course. Mr. Willis, I am Lawrence from the Austen family. Now I basically run the family since." Pansamantalang umatras si Kuya Alexander, tumango si Lawrence habang nagpapakilala. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay kitang-kita, ang pamilyang Austen ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang pamumuno. Ang ama ni isa na nagdulot ng kaguluhan ay bumaba na sa pwesto. Kalimutan na lang natin ang anumang sama ng loob sa pagitan nating mga kapamilya Austen mula ngayon, okay? Huwag ka na ulit mabaliw balang araw aatake sa pamilya natin. Sabi din ni Zack, "I know you. We have to get acquainted with you, Mr. Willis." Bilang isa sa apat na pinuno ng pamilya sa kapital, paanong hindi niya malalaman kung sino ang Sam Iris sa pamilya Brit? Naisip niya sa loob, maaaring hindi mo ako nakikilala ngunit kailangan kitang kilalanin. Kung hindi, kung may mali sa iyong aura, baka ma-flat din tayo sa susunod. Oh hello there. Let me introduce myself. My name is Ricardo. Pangunahing tumango si Ricardo kay Zack bilang tanda ng paggalang dahil hindi nakakagulat na ang isang tulad ni Lawrence mula sa pamilyang Austen ay kilala na siya ng husto. At dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may magandang ugali din sa kanya, makatuwirang magpakilala rin si Ricardo ng magalang. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango si Zack bago tinuro si Maxwell na nagsasabing, "Mr. Willis, tingnan mo itong munting punk." Kumaway ng kamay si Ricardo, "It's fine. After all it was, walang seryoso."
Buti naman walang seryosong nangyari, haha. Tumawa si Zack bago muling sinipa si Maxwell, hindi pa rin humihingi ng tawad si Blind Thing. Si Maxwell ngayon ay binugbog na namamaga, nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sama ng loob o ayaw sa kanyang mga mata habang tapat siyang naglakad papunta kay Ricardo at sinabing, "Ricardo, pasensya na. Nagkamali ako." Bagamat siya ay mayabang at nangingibabaw, siya ay hindi bobo. Maging ang sariling tiyuhin ay kailangang maging magalang kay Ricardo. Paano niya nagagawang i-provoke siya? Sa sandaling ito, ang iba pang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon ay nagpakita rin ng takot at kaba, pawis na pawis. Hindi nila akalain na ang taong kanina pa nila kinukutya ay isa pala na kahit na ang mga pinuno ng dalawang malalaking pamilya ay kailangang tretuhin ng mabuti. "I'm sorry Mr. Willis. Mr. Willis, nagkamali kami. Please don't lower yourself to our level. Kasalanan ko kung hindi ako makakita ng malinaw. Mr. Willis, if you don't mind driving my Siyam na raan at 18, then please take it as a gift from me." Isang matalinong mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana ang nag-alok ng kanyang mga susi ng kotse habang nakayuko. Walang pag-aalinlangang ngumiti si Ricardo at diretsyong tinanggap ang mga ito. Kung hindi, kailangan niya ng ibang tao na magtutulak sa kanya pabalik o sumakay ng pampublikong transportasyon na magiging labis na problema para sa kanya. "Sige, hindi na ako mapakali sa inyong mga bata," sabi ni Ricardo na winawagayway ang kamay bago umalis. Nang marinig ito, huminto sandali si Lawrence bago nagtanong, "Mr. Willis, hindi ka ba nandito para sa medical conference? Bakit ka aalis? Ano? Hindi ba narito ngayon si Ricardo partikular para sa medical conference? Hindi kaya dumating siya para lang bugbugin niya itong mga pangalawang henerasyong tagapagmana?" Ricardo shrugged, "I was indeed invited by Mr. Pierce but since they want me gone now I can hardly stay here any longer." Nang marinig ito, lumingon si Lawrence kay Alta na malamig na ngumuso, "Dr. Pierce, kung gusto mo talagang mawala si Mr. Willis, kung gayon, baka maghanap ang iyong Medicine Association ng ibang venue para sa pagpupulong nito. Paumanhin ngunit ang manor na ito ay hindi na magagamit para sa upa. Gayunpaman, dodoblehin namin ang refund ng iyong deposito. Ang Wintervale Manor, tulad ng nangyari, ay pag-aari ng pamilyang Austen. Ngayong si Lawrence ang namumuno, ano ang pinakakinatatakutan niya? Siyempre, nagkakaroon na naman ito ng conflict kay Ricardo. Kung si Ricardo, pagkatapos malaman na ang Wintervale Manor ay pag-aari ng pamilya Austen, ay pinaalis dito at kalaunan ay nagpasya na gumawa ng gulo para sa pamilya Austen, ano ang kanilang gagawin? Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na pagkabigla. Ang pamilyang Austen ay lumayo na upang sipain si Alta at ang Medicine Association para lang kay Ricardo, na pinipilit ang kumperensya na lumipat ng mga lokasyon. Ang mukha ni Alta ay hindi maaaring tumingin ng mas masama sa puntong ito. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng nahihiyang lumapit kay Ricardo. "Mr. Willis, patawarin mo sana ako sa aking pag-uugali kanina. Sana ay hindi mo ako hawakan." Sa kabila ng kahihiyan at sama ng loob, alam niyang hindi talaga nila maililipat ang conference sa ibang lugar. Samantala, napakagat-labi si Penelope sa gulat at sama ng loob habang pinagmamasdan si Ricardo. Hindi niya akalain na ang lalaking ito ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Hindi lang pala siya kundi Golden Dragon in disguise. Sa mga mata ni Penelope, ang mga direktang tagapagmana ng apat na pangunahing pamilya ay sapat na kahanga-hanga upang maging kanyang ideal na kapareha. Ngayon ay nakita niya na kahit ang mga matataas na miyembrong iyon ay kailangang tretuhin si Ricardo ng may paggalang at paggalang. Kung ikukumpara sa kanya, si Maxwell, isa sa mga tagapagmanang iyon, ay hindi hihigit sa isang hamak na tao na maaari lamang humingi ng tawad ng walang tutol. Si Penelope ay nakaramdam ng panghihinayang ngunit nagalit din, bakit kailangan ng isang napakalakas na magpanggap na parang isang ordinaryong tao? Masaya ba ito o kawili-wili para sa kanya? Nasiyahan ba siya sa paglalaro ng pipi habang palihim na malakas?
Sa kabilang panig ng mga bagay, pinanood nina Romeo at Harlow ang eksenang ito mula sa malayo na may mga ekspresyong puno ng pagtataka. Parehong naisip ng mag-ama ang kanilang nakita bago magtama ang kanilang mga mata sa pagkakaunawaan, bakit pareho ang pakikitungo ng pamilya Austen at ng pamilya Chambers kay Ricardo. Maaaring ito ay lumingon si Romeo sa malapit na tila mahalaga para magtanong, "Sir, nandito ba ang pamilya Austen at ang pamilya Chambers para sa medical exchange event na ito? Bakit wala tayong nakitang tao mula sa pamilya Brit?" Nag-iba ang mukha ng lalaki nang marinig ang tanong ni Romeo bago huminga ng malalim, "You must not be from around here if you don't know that the Brit family is Finnish." Nang marinig ang mga salitang ito, si Romeo at Harlow ay nabigla ng hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Anong ibig mong sabihin sa tapos? Kabanata 339 na kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? Parehong natigilan sina Romeo at Harlow nang marinig nilang sinabi ng lalaki na tapos na ang pamilya Brit. Tapos na. Ano? Anong ibig sabihin? Tanong ni Harlow. Ibig sabihin kung ano lang ang tunog, hindi ba? Tapos na ang pamilya Brit. Tumikim ang lalaki bago idinagdag sa pananahimik na tono, "Balita ko, tuluyan na silang nabura. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay? Kahit na ang ulo ng pamilyang Brit ay wala na, at marami pang miyembro ang hinahanap. 3 malalaking pamilya na lang ang natitira sa kapital." Nang marinig ang balitang ito, nagpalitan ng gulat na tingin sina Romeo at Harlow. Bakit tapos na sila? Sino ang gumawa nito? Tanong ni Romeo habang huminga ng malalim. "I don't know. The information has been blocked," sagot ng lalaki na tila ayaw nang magsabi patungkol sa bagay na iyon. Sa sandaling ito, parehong sina Romeo at Harlow ay nakasuot ng mga ekspresyon ng hindi makapaniwala habang sila ay nakatitig sa isa't isa ng may dilat na mga mata. "Dad! If the Brit family is finished and yet everyone from the Austen family treats Ricardo so kindly, could it be that Ricardo had something to do with it?" Namumula ang mukha ni Harlow habang nagsasalita habang nakatingin kay Ricardo na kakapasok lang sa conference hall kasama sina Lawrence at Zack. Ang kanyang ekspresyon ay isang lubos na hindi makapaniwala. Huminga ulit ng malalim si Romeo bago seryosong sumagot, "Pwede naman. Either way, let's stay away from him today. And Harlow, don't go around provoking that guy. Let's go inside now. Our mission today is to network, walang iba." Tumango si Harlow bilang pagsang-ayon na nagsasabing, "Naiintindihan ko." Pagkatapos ay umikot siya ng isang beses bago tinanong ang kanyang ama, "Dad, do you think I'm pretty?" "Of course you're pretty. You're my daughter after all," sagot ni Romeo na may ngiti sa labi. Kumpiyansa niyang idinagdag, "Tiyak na magaganyak mo ang lahat ng mga kabataang talento ngayon." Parehong may dalang tanong ang mag-ama sa loob nila, talaga bang may napakagandang kakayahan si Ricardo? Nagdulot ba talaga siya ng pagkawasak sa buong pamilya Brit? Pagdating sa loob ng lugar ng conference hall, nakita ni Ricardo ang kanyang sarili sa isang lugar kung saan makakain siya ng ilang libreng buffet food habang naghihintay ng mga bagay na opisyal na magsimula. Nauna nang nabanggit ni Fraser na kung sino ang pinakamahusay na gumanap sa palitan na ito ay makakatanggap ng 1,000-year snow lotus plant. Tila magkakaroon ng isang uri ng medikal na kompetisyon na kasangkot. Hindi mapigilan ni Ricardo na matuwa sa lahat ng ito. Siya ay nakaupo doon, at paminsan-minsan, maraming magagandang babae at mga sosyalista ang lumalapit sa kanya, na gustong makilala siya at magsimula ng isang usapan. Marami kasi ang nakakita sa nangyari sa labas ng lobby kanina lang. Maraming babae na inakala nilang kaakit-akit ang biglang naging interesado kay Ricardo. Kung maaari siyang tretuhin ng magalang ng mga kinatawan ng parehong pamilya ng Chambers at ng pamilyang Austen, dapat ay mayroon siyang ilang background. Inakala ng marami na si Ricardo ay isang mayamang tagapagmana mula sa ilang pamilya. Gayunpaman, si Ricardo ay hindi nagpakita ng anumang espesyal na interes sa mga magagandang babaeng ito. Casual niyang tugon na may walang pakialam sa kanilang lahat. Samantala sa kabilang panig ng silid, sinamahan ni Penelope ang ilang mayayamang babae.
Penelope, what's this guy named Willis background? How can even Maxwell's uncle treat him so politely? And Lawrence from the Austin family also treats him respectfully. Isang mayaman na babae ang bamulong ng kanyang mga iniisip ng malakas. Hindi ko alam. Malamig na sagot ni Penelope habang umiiling. Napatingin siya sa kinauupuan ni Ricardo na may hinanakit sa mga mata. Penelope, hiniling ka ng lolo mo na sunduin siya. Dapat gusto niyang magsama kayong dalawa. Tingnan mo kung gaano karaming mga babae ang nagsisikap na mapalapit din sa kanya. Mas maganda ka kaysa sa mga babaeng iyon. Tiyak na malaki ang iyong pagkakataon. Mas mabuti. Ang isa pang mayamang babae ay masigasig na nagmungkahi. Nang marinig ang suhestyon na ito, malamig na pinandilata ni Penelope ang kanyang kasama habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. What do you mean? Are you calling me a loose woman? No. That's not what I meant. Penelope, you misunderstood me. Sinasabi ko lang na since Ricardo is so powerful, if you could develop something with him, it would be good for you. Ang ibang babae ay patuloy na winuwagayway ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad habang pinapaliwanag ang sarili ng alangan. Screw off. Who cares about that guy? What makes him so great anyway? He's just an uncivilized scumbag. Matigas na sagot ni Penelope na may malamig na mukha. O sige, wag kang pupunta kung ayaw mo. Bakit kailangan pa nating magtalo? Mukhang naagrabyado ang mayamang babae na ininsulto ni Penelope habang nakapout at nagsalita pabalik. Sa sandaling ito ay hinawakan ni Penelope ang kalahati ng kanyang mukha na masakit pa rin matapos sampilan kanina. Mas nakaramdam siya ng sama ng loob kay Ricardo habang siya ay nakaupo doon na mas malalim ang iniisip. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi na niya kaya ang kahihiyan ngayon. Siya, si Penelope, ay hindi kailanman tinatrato ng ganito. Kahit na masabi niya ang isang bagay laban kay Ricardo, ito ay magpapaganda ng mga bagay para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip ng ganito, tinitigan niya ng masama ang direksyon niya bago ngumuso ng mapanlate. The next moment, she stood up and gritted her teeth, saying, "Fine. I'll go. Pero hindi na ako magpapakita ng pabor sa kanya tulad ng dati. Gusto kong malaman niya na mababa pa rin ang tingin ko sa kanya." With that, she walked over towards Ricardo with a cold expression on her face. Kasalukuyang kumakain ng libreng pagkain at inumin si Ricardo nang makita niyang papalapit ang babae. Dahil dito ay lalo pang nakaramdam ng pagkadismaya si Penelope sa lalaking ito. Nang makita niyang papalapit ang babae, hindi napigilan ni Ricardo na tumigil sandali na may bakas ng pagkalito sa mga mata. Anong meron? Napatingin siya sa gilid niya at walang ekspresyong nagtanong. Ngumisi si Penelope at nanunuya, "Sa tingin mo ba bagay ka talaga? Sa aking palagay, isa ka lang maliit na tao na may baluktot na panlasa. Huwag mong isipin na dahil lang ang pamilya Chambers at ang pamilyang Austin ay magalang sa iyo ibig sabihin lahat ay taytenggala sa iyo." Nang marinig ni Ricardo ang pahayag na ito mula kay Penelope, ngumiti lang si Ricardo ng mahina at walang pakialam na sinabi, "Nagpunta ka dito para lang sabihin ang mga bagay na ito. May kinalaman ba sa akin kung minamaliit mo ako o hindi?" Biglang nanghina ang tono ni Penelope nang marinig ang sagot niya. Ang nakikita kung gaano siya kawalang interes ay nagsisilbing gasolina para sa kanyang galit. Sa sumunod na segundo, muli siyang nagngangalit na nagsasabing, "Ikaw ay walang iba kundi isang mapanlinlang na maliit na lalaki na naghahanap ng atensyon mula sa iba." "Naghahanap ako ng atensyon mula sa iba. Isang mapanlinlang na maliit na tao." Hindi napigilan ni Ricardo na bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay habang nagtatanong pabalik. Wala naman siyang balak na harapin ang babaeng ito noong una pero bakit pinilit nitong ituloy ang kanilang pag-uusap? Tumikim muli si Penelope na nagpapakita ng labis na mapanlate na titig, "Hindi ba totoo ito? Ang pagpapanggap na mahina ay kawili-wili. Hindi ba iyon ang paghingi ng atensyon mula sa iba? Sa tingin mo ito ay cool na kumilos ng ganito, hindi ba? Ang pagkakaroon ng pera o ang kapangyarihan ay maaaring magbigay daan sa kahinhinan ng isang tao na lumiwanag ng naaangkop, gayunpaman,
ang isang taong sadyang kumikilos ng mapagpanggap tulad ng iyong sarili ay mababaw sa aking palagay. Hey! Tumawa ng tahimik si Ricardo na walang salita. Anong tinatawa-tawa mo? Mali ba ako sa sinabi ko? Kung hindi sinasadya, bakit magsusuot ng ganyang kasuotang pangmilitar o sumakay ng pampublikong sasakyan sa halip na magmaneho ng sarili mong sasakyan? Bakit may yumuko ng napakababa sa pagpili? Up ng $100 mula sa lupa, pabayaan ang aktwal na sumakay ng taxi dito. Nang makitang muli si Ricardo na nanunuya habang tinitingnan ang sarili ay namula ang mukha ni Penelope dahil sa galit. Patuloy siya sa pagtatanong, tinitiyak na ang bawat salita ay tumatama sa marka nito. Ang pagtingin sa babaeng nasa harapan niya ay lalo lang lumakas ang pagkasuklam ni Ricardo. Wala siyang ibang naramdaman kundi ang ganap na paghamak sa mga babaeng tulad nito. Sa sumunod na segundo, wala siyang ekspresyon sa mukha at mahinahong sinabi, "Kailangan ko bang ipaliwanag kung paano ko ginagawa ang mga bagay sa iyo?" Kabanata 340 Ako ba ay nananakot? Natahimik si Ricardo at the same time natuwa. Kahit na may pera at kapangyarihan siya, hindi ba siya makapagbihis ng mas casual? Hindi kaya siya sumakay ng tren mula sa istasyon. Insulto ba ang pagsakay sa taxi? Kailangan ba niyang magmaneho ng luxury car kahit saan siya magpunta? Kung ang $100 ay nahulog sa lupa, hindi ba ito mapupulot? Hey, anong uri ng mga pagpapahalaga at moral ang mga ito? Sa isip ni Ricardo, talagang mababaw si Penelope. Mahirap makipag-ugnayan sa isang tulad niya. Kahit maganda siya, kaakit-akit lang ang panlabas niya. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Ricardo sa kanya. Kung sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang karanasan na nakaligtas sa isang pagsabog na sumisira sa kanyang mga damit at kotse ngunit iniwan siyang buhay, malamang naisipin niya na siya ay nagyayabang. Ikaw. Turo ni Penelope kay Ricardo na namumula sa galit ang mukha. Ramdam niya ang panghahamak nito sa kanya. Siya ang beauty queen ng Jason University. Maraming mayayamang lalaki ang pumuligid at sumamba sa kanya. Kailan pa nagkaroon ng ganito sa kanya? Paano naman ako? Paalis na sabi ni Ricardo. Miss Pierce, you should go do whatever it is you need to do instead of bother me. Unless gusto mo ng isa pang sampal. Pagbabanta ni Ricardo habang winuwagayway ang kamay sa harap ng mukha ni Penelope. Narinig ni Penelope ang banta na ito at nakita ang aksyon ni Ricardo. Bigla siyang napaatras ng isang hakbang. Namula ang mukha niya sa kahihiyan kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi siya nag-alinlangan na muli siyang sasampalin ng hindi sibilisadong lalaking ito. Hintayin mo lang ako. Tatandaan ko ito. Napabuntong hininga si Penelope habang sinusubukang ipakita kung gaano kalaki ang paghamak nito sa kanya. Pero sa totoo lang, ang naramdaman niya ngayon matapos siyang harapin muli ay kahihiyan sa sarili. Matapos ihagis ang isang masakit na pahayag, tatalikod na sana si Penelope at aalis. Pagtalikod niya, muntik na siyang mabangga ng kung sino. Nang makita ang taong ito, hindi napigilan ni Penelope ang kanyang mga hinaing, at nagsimulang tumulo ang mga luha. Para sa mga hindi nakakaalam, tila siya ay dumanas ng matinding kahihiyan. Penelope, anong problema? Si Alta, nang makitang ganito ang kanyang apo, ay nagtanong na may matigas na ekspresyon. Lolo. Sinakal ni Penelope ang isang salita, lumingon kay Ricardo, puno ng hinanakit ang ekspresyon nito. Nang makita ito, pinandilatan ni Alta si Ricardo. Young man, do you find it amusing? Bakit mo patuloy na binubuli ang apo ko? Natigilan si Ricardo at walang imak na umiling. I didn't, sagot niya. Ano? Di ba sabi mo sasampalin mo lang ako? Maluhaluhang tanong ni Penelope. Kumunot ang noo ni Ricardo, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang sarili sandali. Ang totoo, hindi siya mapakali sa abala. Fine, I misspoke. Can we move on now? Ikinaway ni Ricardo ang kanyang kamay, sabik na maalis si Penelope. Sa puntong ito, bumantong hininga si Alta. Mr. Willis, don't think that I let you stay here because I'm afraid of you. I just didn't want to disrupt the normal proceedings of this exchange meeting.
Dahil magalang sa iyo sina Mr. Chambers at Mr. Austen ay hindi nangangahulugan na kailangan kong tumugon sa iyong mga kapritsyo. Sa aking mga kasanayang medikal at koneksyon sa Cranford, kahit sa buong bansa, kung itulak mo ng napakalayo ginagarantiya ko na magkakaroon ng kahihinatnan. Nang marinig ang pahayag na ito, naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo habang umaalingaw-ngaw ang galit sa kanyang mga mata. I pushed too far. Mr. Pierce, alam mo ba kung ano talaga ang nangyayari dito? You're accusing me without knowing all the facts. Malamig na wika ni Altha, kahit ano pa man ang nangyari bago o pagkatapos ng sampal na iyon, bilang isang may sapat na gulang, nararapat ba na tamaan mo ang isang babaeng ganoon? Sa mga salitang iyon na binibigkas ni Altha sa kanyang sarili, pagkatapos ay winalis niya ang manggas ng kanyang coat at inilayo si Penelope doon. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata sa kanyang umaatres na figure habang nakakaramdam ng galit sa loob. Hindi nagtanong si Altha tungkol sa dahilan ng lahat. Totoo nga ang sabi nila, ang mansanas ay hindi malayong nahuhulog sa puno. Ang lolo na ito na walang prinsipyo ngunit pinuprotektahan lamang ang mga miyembro ng pamilya tulad ng isang overprotective na magulang ay nilinaw kung bakit naging mayabang at walang pakundangan si Penelope sa iba. Ang kaibigan ni Fraser ay hindi rin isang taong may magandang ugali. Sumagi sa isip ni Ricardo ang kaisipang iyon. Samantala, sa isang tabi ay nakatayo si Altha na nakahawak sa kanyang apo na umiiyak ng malungkot. Looking at her tears falling down made his heart ache even deeply than before. Penelope, huwag ka na umiyak. It's not worth getting angry on someone like him. Sa loob-loob niya ay napangisi siya sa pag-iisip tungkol sa pagpapakilala ni Fraser ng ganoong tao sa kanilang buhay. Isang taong napakababa ng ugali ay paulit-ulit niyang binubuli ang isang babae. Kahit na mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa medikal, hindi niya makita kung gaano kahanga-hanga si Ricardo. Nang marinig ito, natapakan ni Penelope ang kanyang paa sa pagkadismaya. Lolo, with your incredible medical skills and all the important people you know, can't you use your connections to take care of this guy? Hahayaan mo na lang bang may sumampal sa apo mo at wala kang gagawin? Nagsimula siyang umiyak. Nang makitang ganito ang kanyang apo ay hindi mapakali si Altha. Mas lalo siyang nagalit kay Ricardo ngayon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita siya sa mahinahong boses. Sige mahal kong apo, stop crying. Don't worry, ako ang bahala. Pinunasan ni Penelope ang kanyang mga luha at tumingin kay Altha na may pag-asa sa kanyang mga mata. Okay then kailan ka maghahanap ng magtuturo sa akin kay Willis? Nag-isip sandali si Altha bago sumagot. Maybe soon. Kung may makapagpapagaling sa sakit ni Mr. McDonald ngayon, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. At saka, habang sinasabi niya ang mga salitang ito, ang mukha ni Altha ay nagpakita ng malamig na ngiti. Mr. McDonald. Nanlaki ang mga mata ni Penelope nang marinig ang pangalan. Alam niyang kakaiba ang sinumang may ganoong pagkakakilanlan ngunit hindi siya gaanong nakipag-ugnayan sa mga pasyente ng kanyang lolo dahil halos lahat ng oras niya ay nasa unibersidad. Oo. Si Mr. McDonald ay mula sa isang napakalakas na pamilya na lumabas mula sa pagtatago kamakailan at ang kanyang katayuan ay hindi kapani-paniwalang mataas. Nagpatuloy si Altha sa pagpapaliwanag, kaming mga ordinaryong tao ay hindi maisip kung gaano siya kalakas. Ang kanyang mga tagasunod ay madaling pumatay ng sinumang master-level martial artist. Kung makakasama natin si Mr. McDonald at humingi ng tulong sa pagharap kay Ricardo, magiging easy-peasy. He chuckled, you can give him as many slaps as you want. Nang marinig ito, natuwa at namangha si Penelope, G.